Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Optic Politics. Title lang niya, sinabi niya, iyakin sututa. Ano ba yun? Sututa. Sututa. Oh. Ito po yung official statement ni Senate President Soto tungkol sa pagsampa ng indirect contempt ng Supreme Court kaso laban sa kanya. Office of the Senate President Vicente Soto III. Statement of Senate President Vicente C. Soto III. The recent petition for indirect contempt filed against me by Attorney Topacio is a nuisance suit. It has no legal or factual basis. It's a mere publicity stunt. Sino bang abogado sa kanila? Di ba abogado si Topacio? So alam niya yung legal basis. Si Soto, abogado pa. Sinasabi, walang legal basis. Kanino kayo ngayon maniniwala? Simply expressing a disagreement on the mere act or the mere act of criticizing the decision of the courts cannot constitute indirect contempt. As a lawyer, Attorney Topacio should know this. Oo nga. Okay. Imposible namang hindi alam ni Attorney Topacio, abogado siya. As a lawyer, Attorney Topacio should know this. He has a long record of publicly criticizing court decisions that are unfavorable to his clients. Nakasuhan pa nila. Tanong, sa siging disagree o pag-criticize ni Attorney Topacio sa mga court decision na hindi pumapabor sa kliyente, nakasuhan ba siya ng indirect contempt? Na-convict ba siya? Yan ang tanong. Ito, lolo ng Senate President, Attorney Vicente Soto, isang senador din noong 1949, na-convict pala ng indirect contempt dahil sa pag-criticize niya sa Supreme Court decision 1949. So, history repeating itself? Question lang yon. Ano ba? Under Rule 71 of the Rules of Court, indirect contempt requires conduct committed outside the court that actually tends to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. I did not do any of those acts. I simply expressed a disagreement with the court decision that is protected speech under Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. In the early case of the Henry Kelly, the Supreme Court ruled that criticism of judicial acts is punishable only when it poses a clear and present danger to the administration of justice. Also, in the case of Estrada versus Desierto, the Supreme Court ruled that courts are not immune from criticism and are expected to withstand dissent in a democratic system. I will formally respond to the petition once I am asked to do by the Supreme Court. Yun. So, tingnan natin sino ang mananalo. Tingnan natin ang people who reacted. 445 ang nag-react. 364 tumatawa kay Vicente Soto. 78 lang ang nag-like. So makikita mo yung taong bayan, yung pulso ba na siguro sa paningin ni Senator Soto, simple opinion lang, disagreement sa kanya. Kailan
Baka, baka lang baka nayayabangan si Atty. Topacio at ang taong bayan sa nababasa kong mga comments, hindi na nagugustuhan yung para bang nagmamagaling siya na mas magaling pa siya kaysa sa 15 Supreme Court Justices. To a point, ito na yung nakakatakot, nang dahil lang sa pag-disagree niya sa Supreme Court decision na yan, gusto niya nang palitan o i-amend ang konstitusyon. Ano ba yan? Di ba? Ako nag-alala na ako yung sinasabi niyang charter change. Noong una, yung pag-disagree niya, okay lang yan. Normal yan, normal. Pwede yan. Ako, opinion ko yan, okay lang yan. Pagdating na dito yung sinasabi na charter change, tapos sinang-ayunan ng mga ibang kongresista, sinang-ayunan ni Ombudsman Remulla, ako, delikado na. Medyo nagduda na lang ako, duda lang ito. Opinion ko lang. Baka gusto nilang ibalik yung failure, yung 2024 ba na charter change. Gusto nilang baguhin ang konstitusyon, form of government from presidential to parliamentary para wala ng eleksyon sa 2028. Baka. Papayag ba kayo, mga kaibigan, na wala ng eleksyon sa 2028? Kasi, pag nagtagumpay sila niyan, BP Sara, wala na. Kasi yan ang problema nila. Si BP Sara, na pinakamalakas na kandidato sa 2028, problemado sila. Paano nila tatalunin si BP Sara? Kaya kung ano-ano na lang ginagawa, impeachment. O ito, impeachment, ibinasura ng Supreme Court. Void ab initio. As if nothing happened. Defective from the start, from the beginning. Tapos, sinupalpal sila ng Supreme Court. Ngayon, i-charter change mo ng dahil lang ganyan. We were not born yesterday. Bantayan namin yung charter change na yan. Hindi kami papayag na ng dahil lang sa political agenda na tanggalin nyo si BP Sara, mawawalan kami ng pagkakataon na bumoto sa 2028 sa pagka-presidente. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mauna gid ni ang balay sa natagaan na mo gero. Mauna na gid ni ang itsura sa ilang balay. Sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mauna gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero mga dako na gid kay og buslot. Kuan gi lingkat pilan ida ito palman ihapat nito ate pila na nakatuig imong balay 4 years. upat na katuig Upat na katuig. sumo nga inani na nga ang iyang itsura. Oo, sa upat ka tuig, wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ati sukad nga upat na ka tuig, wala pa mo nakapaltugero. Kay manggod tungod sa kalisod, akong bana siya na operahan. Na nakabalik mi sa zero. Nakabalik mo sa zero. Hmm. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Lisod gid kaayo tiba. So So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og giro sa inyong pag-anto sa ulan. lagi kay dili kay ko pagkakuan pa repress among balay kay na ako eskwela nga upat ka buok tulo akong high school.
Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa dayto imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmuso ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Sabot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitihan kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.